Sa buhay, hindi lang sapat yung pagmamahal. Hindi lang sapat yung may maganda kang girlfriend, may gwapo kang boyfriend. Sa buhay, mahalaga ay yung meron kang maayos sa tahanan, meron kang pambili ng gamot kapag ikaw ay nagkakasakit, meron kang pambili ng pagkain, at meron kang pangsuporta sa mga mahal mo sa buhay. Ando dun tayo sa pagmamahal, pero hindi lahat ng pagmamahal ay pwedeng magbigay ng survival sa ating mga tao. Iba ang reality sa truth. And we have to believe always by the truth. At ang katotohanan dito, pag tayo ay magmamahal, hindi lang tayo dapat nakafocus sa pakiramdam. Dapat nakatutok din tayo sa kung ano ang kaya niyang makontribute para sa atin bilang isang tao. Kung ano yung kaya nilang ibigay na knowledge and wisdom para mag-matured ka, kung ano yung kaya niyang ibigay na pagmamahal sa'yo para makatulong hindi lang sa personal mong pangangailangan, kundi sa mga mahal mo sa buhay na nakapaligid sa'yo. Noon, ang tinitignan ko dapat pogi ang magiging jowa ko. Pero kapag once na ikaw ay nagmamatured, lalong-lalo na ikaw ay nagkakaedad, ang mas iniisip at pinapriority ko ay ang security at companionship. Companionship na hindi lang in terms of relationship, kundi yung masarap siyang pakisamahan dahil alam kong mabuti ang pagtrato niya sa akin. At pangalawa, security, na hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nakatutok ako sa sweetness, sa landian, sa caring, kundi sa praktikal na pamamaraan na ako bilang isang tao ay nakangailangan din ng maayos na tirahan, ng pambili ng gamot pag nagkasakit ako, pambili ng pagkain. Siguro yun ang hanapin natin pag tayo ay makikipagrelasyon. Yung iniisip ang seguridad natin kesa sa iniisip kung ano ang itsura natin kapag tayo ay nakaharap. Dahil mas masarap mahalin ang isang lalaking secured ka kapag siya ang napangasawa mo kesa sa isang lalaking saksakan nga ng gwapo pero gugutumin ka lang. Vice versa rin sa mga lalaki, aanhin mo ang ganda kung sa laula at tamad naman sa loob ng inyong tahanan. God bless you guys. My name is Latina Warka. Sa buhay, wag natin iisipin na yung sasabihin ng iba sa atin kung paano tayo dinidescribe bilang isang tao. Sa isang relasyon, kapag mahal ka ng isang tao, mag-i-stay yan. Ako kasi, mas naniniwala ako na habang ako ay hindi ko pa nakukuha yung tagumpay o yung pangarap na matagal ko nang inaasam, ay dapat hanapin ko na yung taong mamahalin ko. Dahil kung natanggap niya ako sa pinakamababang ako, ano pa kapag nagtagumpay ako sa mga gusto kong ma-achieve sa buhay. Masarap manatili sa isang relasyon habang binubuo mo yung sarili mo kasama ng mga pangarap mo. Huwag tayong ma-pressure na maging perpekto sa mata ng mga tao. Dahil kahit gaano kakabuti at gaano kaganda ang pakikitungo mo sa bawat tao, may masasabi at masasabi yan sa'yo. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin nila sa atin. Hindi na mahalaga kung paano nila ilalarawan kung anong klaseng tao tayo batay sa kanilang mga opinyon. Ang mahalaga dito, ano ba ang masasabi mo sa sarili mo? At dapat mas lalo tayong tumutok, mas lalo tayong mag-focus sa kung ano ang gusto ng mga sarili nating maabot. Dapat nating titigan yung hinaharap, hindi yung kasalukuyan. Dahil sa hinaharap, diyan magiging bunga kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng pagkatao meron ka. Kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ka ng maayos at magandang buhay, yang mga pinapangarap mong mga lalaki ay kusang lalapit sa iyo as long as may napatunayan ka.
Pangit ka, maganda ka, bakla ka o tomboy ka. Pag ikaw bilang isang tao ay may narating, ikaw ay kusang lalapitan ng mas higit pa sa mga lalaking hindi mo inaasahang gugustuhin ka. Kaya mag-focus tayong paunlarin ang ating mga sarili, protektahan natin ang ating mga isip as a peace of mind. Huwag tayong basta-basta magpapapasok ng mga tao na alam nating magbibigay lang sila ng gulo. Hindi lang sa nararamdaman, kundi sa pag-iisip. Dahil ang isang tunay na taong nais kang mahalin ay iingatan ka, proprotektahan ka, aalagaan ka, kasi mahal ka. At pag mahal ka, hindi ka sasaktan, kundi iingatan ka ng buong pagsisikap, buong pagmamahal, at buong pag-iingat. Lagi tayong pupunta dun sa lugar kung saan natin mararamdaman yung pagkatalo. Sumama tayo sa mga tao na mas matalino sa atin, mas maganda sa atin, mas may narating sa atin. Kasi kapag napunta tayo sa lugar na kung saan hindi tayo komportable, tayo ay matututong umadap ng kanilang mga galing. Ano ang mapapala mo sa isang society pag ikaw ang pinakamagaling? Ano ang makukuha mo sa isang grupo pag ikaw ang pinakamatalino? Masarap kapag araw-araw kang may natututunan sa mga taong nakakasalamuha mo. At kung meron kang nakakasama na feeling mo mas magaling sa'yo, mas matalino sa'yo, at mas maganda sa'yo, be proud. Dahil ang kanilang mga character, ang kanilang mga skills and even their talents, pwede natin itong ma-adapt. Sufferings, failures, yan ay mga disguised blessings na tinatawag. Yan ay mga pagpapala na hindi nagiging aware ang mga tao na kung saan ito mismo ang nagpapalakas sa ating mga kahinaan. Kapag tayo ay pumupunta sa isang senaryo na parang pakiramdam natin tayo ay natatalo, ito ay nagtuturo sa atin kung paano pag-aralan yung mga laban kung saan natin ito dapat ipanalo. Hindi rin maganda sa pakiramdam na lagi kang panalo. Hindi rin maganda sa pakiramdam na laging ikaw ang pinakamataas. Ano pa ang mapapala mo? Ano pa ang matututunan mo? Ano pa ang makukuha mo kung lagi kang nasa itaas? Tatandaan po natin ito na ang talino ay nakukuha doon sa ibaba. Dahil nasa ibaba ang iba't ibang pag-uugali, ang iba't ibang mga kulay, at mga iba't ibang mga talento na kung saan nakakatakot itong subukan. Lagi tayong pupunta sa labas ng kahon. Lagi tayong pupunta sa mga bagay na delikado. Lagi tayong susugal sa mga karanasan na hindi tayo komportable. Dahil itong mga bagay na to na nagpapahirap sa atin, nagbibigay sa atin ng takot, ang magtuturo sa atin kung paano tayo tumayo sa sarili nating mga paa, kung paano tayo lumaban ng mag-isa nang hindi umaasa sa kakayahan ng ibang tao, at kung paano ka maging matalino sa pagdedesisyon mo sa sarili mo at sa buhay mo. Kaya matuto tayong mag-observe, mag-analyze. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay tama, hindi lahat ng naririnig natin ay tama. Dapat ito ay pinag-aaralang maigi kung ito ba ay may maitutulong sa ating pag-unlad o wala. Yun lang po, maraming salamat sa inyong